Good evening mga budingting. Welcome back sa ating YouTube channel. So, today meron tayong i-repair na computer. So, galing pa to ng Bloomin Treat. So, yung may-ari nito is customer na po talaga natin. At sa atin po talaga siya nagpapa-repair. Then, dineliver po nila to kanina. Mga around 5 lang. 5 p.m. At may kasama pa yung laptop na dalawa. So, ang problema raw ng computer na to, may power, pero walang lumalabas sa screen nila, no display. So, titingnan natin, yan yung computer niya. Medyo marumi. Tapos, try natin siyang i-power on. Tingnan natin kung meron tayong makikitang display. Patay pala. Buhayin ko lang. So yan, meron tayong light indicator. Ayun. Power on. So yan. Yan yung display natin. Hindi kasi siya kasya sa monitor. Sa table natin. So dapat doon tayo titingin. So wala pa rin tayo nakikitang display. So alam na po natin kung ano yung gagawin natin dito. Mag-try muna tayo mag-basic. So wala pa rin siyang display yan mga butingting. Hindi pa rin siya nag-display. Try nating mag-basic muna. Setup ko lang itong ating camera. So yan. Try muna natin siyang i-basic. Ihiga ko lang yung desktop, yung computer, para makita nyo po kung paano natin siya i-repair. So, setup ko lang muna itong camera. So, yung mga customer po natin na nakarating na rito, alam nyo po kung gaano kaliit yung ating space. Yan, ayusin ko yung camera. Yung ating table, hindi po siya ganun kalaki. So, kaya kailangan i-set up pa natin. Ihiga ko lang muna to, mga sir, tsaka mga ma'am, yung ating computer. So, patayin muna natin. Since wala naman siyang display. Okay. So, yun po yung ating gagawing computer. Okay. So, mag-gloves lang po ako para hindi po marumihan yung ating kamay. So sa mga ganyang case, bago po tayo pumunta sa hardware, syempre kailangan muna natin mag-basic troubleshoot para makita natin kung ang problema ba ng ginagawa natin basic troubleshooting or advanced or hardware. So yun. So, kamusta po ang inyong weekend mga kabutingting? So, ang weekend po natin ay okay naman. So, sunod-sunod yung mga
nagkasakit sa pamilya. Tinamaan ng dengue yung anak ko, yung panganay, tapos yung nanay ko naman nagkasakit hanggang sa ngayon, may sakit pa siya. Tapos yung biyanan ko naman may sakit din. So anyways, ganoon talaga ang buhay. Talagang dumarating sa panahon na nagkakaroon tayo ng karamdaman. So hindi po tayo immortal para hindi tayo magkasakit. Anyways, basic troubleshoot muna natin siya. Tanggalin natin tong mga RAM nya. Mag-try muna tayo ng isang RAM. Inisin natin yung RAM. Display. Power on. So yun mga kabutingting, meron nakita akong yun, lumabas na yung Asus na logo. So try naman natin yung isang RAM nya. Tingnan natin kung yung isang RAM ay may problema. So good yung isang RAM na yan. Try natin itong isang RAM. Tingnan natin kung mabubuhay siya rito. Power on. Okay, nabuhay din. Nabuhay din siya. So, nabuhay yung RAM na nakakabit na yon. Nabuhay din to. So try natin siya ng dalawa. Try natin. Kabit natin siya ng dalawa. Power on ulit natin. So try natin kung magdi-display doon sa ating monitor. So yun, nag-display. Okay na to mga kabutingting. So basic troubleshoot lang po ang ating ginawa sa computer na to. So kabit muna natin tong keyboard.
Parang nag-black screen siya ulit. Ayun. Wait a minute, I think. Ayaw pa rin. Okay. So yun. Dumiretso na tayo sa logo ng Windows. Yung mga kabuting-ting. Tingnan natin kung makakadiretso tayo sa profile. Pero ang most important dito mga kabuting-ting, actually fix na to. Yung no display issue niya, na-repair na natin. So ito, tingnan lang natin kung makakapasok tayo sa Windows. So pag nakapasok na tayo sa Windows, declare na po natin to na issue fix. Scans pa siya. Nag-list checking. So antayin na lang natin yung pag-checking niya. Pag nakapasok na tayo sa Windows, ang ganda ng pangalan, Serilac. Yung video card niya namatay, so nag-auto off siya. So mag-ano yan, mag-spin ulit yan pag naka-detect siya ng init. So yun mga buting-ting. I think na fix na natin yung issue ng computer niya, ng customer natin. Nakapasok naman tayo sa Windows. So yun lang mga buting-ting. This is a very short video para po makita nyo kung paano rin po mag-troubleshoot ng basic. So yun mga buting-ting, maraming salamat po, and again, kung meron po kayong mga computer na gustong ipa-repair sa atin, malayo man kayo or malapit, basta along Metro Manila, pwede nyo pong ipadala yan dito sa atin through Lalamove or Grab. Tapos kung nasa malayo naman kayo, province, pwede kayong magpadala sa atin via LBC or JNT. So yun, sagot nyo po yung shipping, back and forth. Tapos kapag na-fix na natin yung computer nyo, then bago nyo po yung pick up sa akin, kailangan nyo po munang bayaran. So payment first po muna tayo. So marami na naman po tayong na-repair na mga computer na payment first, at nakukuha naman po nila yung computer nila.
So, syempre, kailangan din po natin mag-ingat kasi mahirap po magbigay ng computer na pinadala na natin yung computer saka pa lamang tayo babayaran. Lalo na pag malayo, mahirap po yun. So, talo naman tayo dun pagka hindi na tayo binayaran, di ba? So, ingat-ingat lang po tayo sa ganong transaction. But, yung pong mga nagiging client ko na re-resolve naman yung problema nila, ganun po talaga yung transaction ko. Payment first. Pag na-repair natin, bayaran nyo po muna, then makukuha nyo naman po yung laptop or yung computer nyo. So, yun lang mga budingting. Maraming salamat. And happy weekend po sa ating lahat. And have a nice day po. God bless and bye-bye po sa inyo lahat.